export? Is it the Raiders? Is it the Bees? Pasok na tayo sa Game 3. Natin yung aalamin. Dahil may bago na naman tayong makikita, isa sa pinaka-inaantay kung kailan nga ba lalabas dito sa MPL Philippines. But welcome to game number 3 ng Falcons AP Bren at ng RSG Philippines. Chantel, pati ikaw medyo napasigaw dun sa Lolita Hanabi lineup na yun. Oo, yung sigaw ko nga na yun ay parang naibalik sa akin lahat ng mga traumatic experiences habang nag-RG. Na pag nakikita ko ang Lolita at saka Hanabi, kakaibang jutsu ang gustong gawin dito na FCAP. Forbidden jutsu. Kumbaga, parang sa ultimate lang, nahigan ba na dito ng isang Hanabi ang makikita nga natin na 4-game. Number 3, I'm excited to see. Parang ayaw mo na lang mag-gas, gusto mo na lang manood. Kung paano ipupull off, no? Tsaka kung paano kukontrahin dito ng RSG, parang yun yung pinaka-crucial kasi for them. Again, para dito sa mga hindi pa familiar with Hanabi, hindi kasi siya naka-crowd control. Nabanggit din yan sa panel kanina, lalo na pag merong shield. Yung passive niya kasi, especially now, no, hindi lang yun ang magiging problema nga lang. May Lolita ba naman kasi, di ba? May pangharang. At hawak pa ito ni Ogen. Ang ganda nung ginawa niya actually, lalo na nung una niyang tinapat to sa Moscow din Kusei kanina. Ay, oo nga pala. Di ba? Ang ganda nung sabihin natin, pangsalag. Oo. Doon sa mga sibag, especially with the Bulwark Shield na nga lang din na meron yung Lolita. So, parang for me in paper ngayon, parang paano nga ba, di ba? Kukontrahin talaga to ng RSG Philippines. I'm curious to see din kung ano nga ba yung comment din ng mga viewers natin. Ano yung reaction nyo? Paki-rate naman. Oo, nakalagay na yan na, ay, ko, ganyan yung nakalaban namin nung isang araw sa RG. Oo, share your experience with us. Kasi ito muna yung experience natin. Kailangan mauna dito yung side ng RSG pagdating doon sa mga initial rotation. Yeah. Kaya naman nagiging matapang din si Kuya Niboro doon sa may bottom lane. Shoutout sa nag-edit. Napaka-bilis talaga ng ating mga MPL fans. Mga clippers, yung mga memers, lahat na. Okay, nagamit dito yung flicker ni Kuya Light. Okay, bilang na agad dito ng FCAP. Light, di ba? Oo, F-Light. Okay, pumasok din yung mga players na bakit napapasok doon. Tinamaan pa nga nung ultimate na IMU para kay Pew at makukuha na rin nila yung turtle. Ginamit din last insanity para kay Irada at mapapaatras ngayon ng mga players ng RSG. Flap TZ, parang Mortal and Vessel. Yung kanya ginagawa doon pero buhay pa rin mga players dito na side ng RSG. Talagang dinidikdik nila ngayon ang mga members ng RSG. Sabay-sabay muna sila mag-uuwian. But definitely, ito yung makikita natin na kung gusto nyo ng action, itong game na yun. Yung kailangan nyo tutukan at hindi ma-miss out. Ang daming mga ultimates na nagamit ng Chantel, but surprisingly, wala pa tayong first blood. First turtle, oo, at makukuha pa rin naman yan sa side ng Falcon sa AP Bren. Ayan ang hirap niyan kung ikaw si Kusei kung paano mo dedepensahan yung turret as much as possible. Kasi meron din splash effect, nagbabounce doon sa hero. So how much more later on pag meron ng item dito yung Hanabi. But so far in terms of laning, medyo lumalamang dito si Super Marco pero maganda na nakukuha pa rin ni Kusei yung mga minion wave na kailangan niya. Kahit Paano ngayon, medyo malaya-laya pa siya, di ba? But we could only imagine the impact kapag hindi sila nakahunt ng way to stop this Hanabi Lolita madness from Falcon sa AP Bren from soaring high. Pero ngayon, nandito si Nibor. Pero dito, dadalaw muna tayo sa may bandang purple buff ni Kyle Fizzy. Team members from RSG, tinignan lang naman muna. Sa ngayon, magiging positioning, tatama ang Spear of Destruction. Grabe naman tumibok. Si Kuya Kusei, nung moment na yun, naramdaman niya. Hindi, meron din kasi vision from light. Yes. Ito pre. Tamaan mo ng Spear of Destruction. Andun yun Diba? And imagine, si Kusei, iba rin talaga. Ang instincts niya doon And definitely for Kyle TZ, magiging mas worry siya ngayon sa ganong klase mga calls din pala dito ng RSG Philippines. Pero ito yung magiging call muna ni Bor. Kailangan niya hanggat maaari, hindi naman super tower hug, pero hanggat maaari sa vicinity lang ng tower yung kanyang mga iniikutan. Kailangan talaga yan. So ito na naman tayo sa sitwasyon na meron na naman pagong Athena. Kanina nagamit yung mga spells, yung mga skills, lahat yan available na ngayon sa ating laban. Now on its third week
Turtle, sinisimulan dito ni Irad. Nandito rin si Flatty and View para magkaroon ng set of play. Buena maiit siya doon. Glorious pathway naman para dito kay View. Nag-iba na siya na ginamit na ultimate na IMU. Si Aqua, makikita nila at na-reset pa nga yung Turtle. Mawala ng Piraga Armor. Di si Irad. Mapipilitan na tumambling. At mapapaatras na nga din dito si Flatty. Habang doon sa may top lane, may sariling pitikan lang din. At itutuloy pa rin. Meron pang fear at yung Turtle. Hindi pa yung nakukuha. Kamunti ka na nga doon. At itutuloy pa rin nila. Tapos yung Blades para dito kay Kyle Tizet. Mukhang mapapaatras yata. First blood, pamuputay ni Bor. Hindi sila magtatantan dito, Chantel, dahil nandito nga lang na the first blood makuha. Pero yung Turtle ay nandito pa rin sa kamay ni Irad. Masesecure nga ba nila to? May isang may ejector at yun ay si Ogwen. Mapapatay nila dito kasabay ng Turtle. So, si Light! Grabe naman yung habol na yon. Sa pangalan nga ng ultimate ni Johed, Unstoppable Force, kaya naituloy din doon sa lane. Grabe, napakakunat ng mga players dito ng RSG. And we have to commend ni Bora now at 1-0-1. Talagang nang-aararo lang din dito ng mga players against FCAP. Totoo nang-aararo di ba? Parang nagpapalay. Oo. Talagang lahat ng pwede niya nga, palu-paluin na nga lang din doon ng kanyang scepter. Ay talagang nanabigyan niya rin. And nabigla din ng lahat na nga lang din doon sa ginawa din ni Light. Diba? Especially with the ejector play. Pero ito hindi mabibigla sa Ogwen Super Marco strategy dahil si Light sabi niya, I got you, bro. Pero mamaya, pag makikita natin mamaya rather, kung ano ang damage na maibibigay dito ni Super Marco because so far, again, maganda dito yung nagiging laning niya. Siguro difference na lang is kung sino mas mabilis na makakasama sa team fight. Kasi si Kosei nga, di ba, yung kanyang ultimate, as long as tumapa, kahit nasa kabilang dako ng mapa, pwedeng humabol. Pwede siyang sumunod no? Kahit biglaan. Yun yung mga planong natutupad talaga pag biglaan. Pero ito yung pambibigla sana kanina. Especially na si View, pangilang ulit niya na itong ginagaya, which is si Glorious Pathway. Di siya tatantanan. Dalawang carpet ang makikita! Naku, nagkabalita na nga dito ng mga itcha ng ating mga players. So si Nibor dumediretso pa rin. Habang si Aqua doon, nawalan na ng passive dito yung Aurora. At matatarget pa nga, pero double kill na para kay Light. At tatapakan pa nga dito ng konti mga spells ang side ng FCAP. So 2 ang casualty para sa FCAP. Aqua naman para sa RSG. 2 for 1, but definitely parang gusto sanang dagdagan nyo ng RSG. Hindi nga lang tumama yung trajectory ng Sphere of Destruction. Pero medyo nagulat tayo dun sa magkaibang pathway na nilagay ng ating mga si View, saka ni Nibor, yung may ginaya at yung tunay. Pero okay nga lang din. Kasi ngayon, yung ina-expect natin na baka malugi sila sa gold lane or XP, ay hindi nangyayari sa RSG. Iba yung plano nila. Sabi mo nga, mauna-una to. So ngayon, mauuna na silang muli sa pagpwesto dito sa Pagong. Piso na lang yung buhay ng Torres sa may top lane pero madedepensahan pa rin yun ng FCAP. Another glorious pathway, nagkasabay na naman. Tapos diretso na revive na para dito kay Nibor. Pero papasok mga players dito sa FCAP. Pero pag itcha, against ako para makatakas siya. Pero nahanap siya ni Kyle TZ. At dadaring na rin ang iba. Flap TZ nakuha dito ni Nibor. At marereset na naman yung turtle natin. Pero buhay pa rin mga players dito ng RSG. Apat naman para sa FCAP. At si Irad ang makakakuha ng turtle. Grabe, umabot na sa pagkakataon nito si Kosei. Kaya naging enough kahit papano yung naging core damage dealer nila for RSG Philippines. And with that, makasisecure ni Irada, medyo may kaba moments pa para sa atin. Mga nanonood doon sa turtle na yun. Kinaya nila na kumuha ulit ang objective dito sa Falcons AP Bren. Pero speaking of objective, eto naman na magiging convert muna ng Falcons. Kuha tayo, Tore. And as much as possible, delay tayo ng mga buffs. Oo, nakuha nga ni Kyle TZ yung buff dito ni Irad. So maganda dito yung nagiging switch or adjustment ka ng FCAP na nabanggit mo dito. Kasi so far parang nagiging prolonged yung team fight. Kasi ibang mga players dito ng RSG, di nga sila lumiliko. Di ba meron kang highway pero may likuan pala. Oo, meron palang tunnel na pwede puntahan. Ang daming pathway dito na ginagawa ng RSG Philippines. May sarili silang mapa na sinusunod. May sarili silang app. Pero ngayon for Falcons AP Bren, they need to create their own path. Literally, hindi lang with the Glorious Pathway. Hindi na kasi sumasapat yung pansisindak talaga ni Flap TZ doon life-changing or game-changing rather na Numinum Blast ay inaantay pa natin sa ngayon at yung bigger Higan Bana talaga
for Super Marco, hindi pa rin naman talaga totally na ma-maximize para sa laban na ito. But firstly, hindi na nila aantayin pa yun, Chantel eh. Yung RSG dito ay very aggressive din talaga pagdating doon sa mga team fight and yung mga latag din dito ni Ako ng kanyang Frigid Glacier. Sakto-sakto may naitsa na naman at ang sama for force na gamit na. Vengeance sa sagot dito ni Flappy at tutuloy na nga dito yung F-Cap. Medyo mawala ng buhay doon si Light at mabibitikan pa nga dito ni Caltisi. Diretso gamit na kanyang Devils of Blades pero si Kusei for free hit lang. Ogo na kanya makukuha. So 1-for-1 trade para dito sa ating dalawang kupunan. A roam for a roam. Pero for RSG Philippines, nandun pa rin yung firepower. Pero kailangan nilang isipin for the latter part. Parang hindi yata natin nabibigyan dito si Super Marco. At tuloy-tuloy pa rin naman siya dito sa pagpa-farm up. Imagine, ito yung tinutukoy namin may splash yung Soul Skull kasi, di ba? Ang bilis po ng isang Honeybee if ever man. Hindi na lang Moskov ngayon ang dapat hindi mawala sa paningin. Mapapa-atras if ever yung mga players ng RSG. Ayan, ito ang ginagawa ngayon ng F-Cup. Sige, more on T-fight si RSG. Si Caltisi dito, kukuha ng Torres sa may baba, magkakat ng minion wave or magpupush na minion. Ganon din para kay Super Marco. Oo, at may Caltisi pa di ba, na extra. Sinabi mo nga dito. So, ang gagawin ngayon ng RSG, mapipilitan tuloy sila na mag-1- muna pagdating sa mga attempt nila 45. Pero okay lang, medyo -1 sila sa ngayon. Pero kasi may Spear of Destruction si Kusei, although may isang instance na hindi tumama yon. So medyo kinapos talaga sila sa damage. Pero sa ngayon, ito na naman ang round 3 fight! Ayan na naman, si Flaptisi magiging target nila pero mataterify dito si Libor. Tapos Devils of Blades para kay Caltisi. Nahanap si Kusei! Doon sa may likod at si Libor mawawala na buhay. Nakabuli na rin si Irad. Grabe mga free hit dito na sa F-Cup. Pero mayroon Firaga armor yan. Mayroon na rin passive dito si Aqua pero mapipitikan na rin. Kabutikan na. At si Irad ay patay na. Magkakaroon ng shield. And look at that. Yung mga critical si Caltisi nararamdaman na. Grabe, 3-man down for the side of RSG. Ito yung sinasabi natin kanina. Kung makaabot man si Kusei, tanggalin natin agad. Yung firepower ngayon ng RSG ay tulang nawala. Nung nawala doon si Irad tsaka si Kusei at medyo nagkagulo-gulo na rin kasi talaga sila kung sino nga ba yung dapat targeted. Pero for Falcon sa AP, Bren, Flaptisi, ladies and gents, ay gumaganda na muli yung mga demonic force niya dito. At sobrang kunat niya. Let's take a look onto our Infinix instant replay na tinutukoy nga natin na sobrang nilalagay niya na yung buhay niya sa alanganin. And as well as super ganda na rin talaga nung targeting dito nila Ogwen and Caltisi. Diba sabi niya, enough na kayo nandyan eh. Dito na lang ako kay La Aqua. Oo, na-diretso na. Tsaka mas crucial din talaga yung pitik ng skill niya if ever. So, isang iglap F-Cup ngayon na lamang 4,000 pagdating sa gold. At eto na yata yun. Parang yung sinasabi natin na malaking depensa na kailangan gawin ng RSG. Kailangan na. At tama, Super Marco brings back the Hanabi mid the lane. Mararamdaman na natin dito yung damage ng Hanabi. Pero may Lord na rin na bit dito ang F-Cup. Unti-unting itatry na sirain yung Torre pero madedepensahan pa rin ng RSG. Grabe, imaginein mo. Season 3 pa, nung huli nating nakita tong Hanabi. Ginamit din naman ng Bren Esports by Coco. Pero ngayon na ibinalik nila. Magwawagi ba ito sa kamay nila? At ngayon, isa ang tanong, makakadepensa ba na maayos ngayon ng RSG? Kasi ito at buo na naman nasusugod ang mga bees. Nakaabang ng Caltisi if ever man. Nakit na talaga. Kung sino man ang humarap dito sa RSG Philippines. Kasi kita mo naman yung damage din dito ng isang Hanabi na by the way ngayon nakahabol na siya and medyo lumamang pa siya ng around hundreds dito in terms of gold against the Moskov of Kusei. Tsaka masakit din dito or very commendable yung mga pitik ni Pew nung kanyang Shadow Strike. Yeah, kind of fear din yung mga players na napilitan na gumamit doon na last insanity. Domino Blast! Tatamaan Super Marco ng 3 hits at medyo may paglundag pa doon. Double kill na. Ang sinabi mo nung last time ang huling gumamit sa MPL ng Hanabi ay si Coco. Sakto Super Marco ko. Oo, pang Grand Finals po. Yung Hanabi na yon at ngayon. Kalaban nila yung Archangel. Oo, imagine. Pang Grand Finals, Hanabi, nung huli natin nakita. Pero ngayon, the champions will go in dito at babasag muli ng isa pang Torre sa top lane ng RSG. Parang very crucial ngayon para sa side ng RSG kung paano ulit yung magiging flicker. Tapos ejector play para kay Light and probably kakunatan for Nibor. So, nag-build siya dito ng kanyang blade armor. So, siya ang magpo-front para dito sa kanila.
Oo, siya nga. Kasi Athena Shield yung binil dito ni Light. Oo, and nakikita naman natin na mas gagana yun, especially na ma-revitalize naman siya. And aside from that, Law and Order, super maximize niya rin naman talaga. Nagkakataon lang talaga na kahit anong mold niya kasi kailangan nila ng answer back, ng clap back dun sa damage sa binibigay nga sa kanila. Isa sa problema talaga nila yung CC Himyon po kasi talaga ng isang Hanabi. Diba? Super sulit yung shield niya dito eh. Nakikita niyo naman dyan, diba? Yung sa ating visuals. And super hirap nga lang din hanapin or hulihin dito pero huli sila! Mawala na nga ng immortality si Iran at nahanap na naman si Aqua dun sa may likod! Unstoppable na si Kyle TZ at meron pang hit against Iran. So ito na yata yung perfect timing. Inuunti-unti na rin si Libor. Sa moment na yon mapipilitan na umuwi si Kusei. Kailangan depensahan ngayong base dahil merong minion wave ang F-cap. Kumpleto din sila. Dito na pwedeng kumatok si Libor. Aray! 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 Kyle TZ with a monster kill. At dediretso yung baka ito ng mga splash na sinasabi natin. Mega kill na para sa kanila. Merong isang minion yung side ng RSG. Meron din dun sa may bottom lane. Makakalusot sila dito kahit si Kusei ngayon pinipilit ginagawa lahat. Giving his best shot pero ang Falcons AB Bren! At ang call nila dito, tower lock lang! Tower lock lang! Sabi ng Falcons AB Bren! Sila magwawagi para sa ating serye! Grabe naman yung game! Number 3 na yun! At rinig natin ang sigaw ng crowd after no game. Hanabi! Hanabi! Dahil nga naman napakahirap kontrahin ng Hanabi nung very last moments na dumedepensa yung RSG. At pinahawak pa nila ito kay Super Marco. Just imagine that impactful play na nakita natin. Let that sink in. Pero syempre, at the end of the day, magkakatropa pa rin naman ng ating mga players. And what a wonderful match na